Isa sa pinakamalaking usapin ngayon sa NBA ay ang bagong role ni LeBron James sa Los Angeles Lakers. Ayon sa ilang analysts, tila tinanggap na ni LeBron ang isang bagay na hindi natin madalas makita sa isang all-time great, ang pagiging fourth option at role player ng team. Kung mapapansin ng maraming fans, simula nang bumalik si LeBron mula sa kanyang elbow injury, parang nagbago ang kanyang approach sa laro. Hindi na siya yung dominanting scorer sa bawat possession. Sa halip, mas kalmado siya. Mas tahimik sa offense at tila pinapaubayan niya na ang spotlight kina Luka Doncic, Austin Reeves at DeAndre Ayton. Pero ang tanong, ito ba ay senyales ng paghina ni LeBron o ito ba ay isang strategic adjustment para mas maging malakas ang Lakers? Sa mga nakaraang laro ng Lakers, maraming fans ang nakapansin na hindi na si LeBron ang sentro ng offense. Sa halip, malinaw na si Luka Doncic na ang primary option ng team. At kung susuriin natin, may dahilan ito. Si Luka ang natural na playmaker at scorer ng team ngayon. Siya ang nagdadala ng offensive system ng Lakers. Samantala, si Austin Reeves naman ay lalo pang nagiging komportable bilang secondary creator. Ayon pa nga sa ilang analysts, lumalakas ang chemistry ni Luka at Reeves at makikita ito sa kanilang ball movement, pick and roll decisions at spacing sa offense. Dito ngayon pumapasok ang bagong role ni LeBron. Sa halip na pilitin ang kanyang sarili bilang pangunahing scorer, ginagawa ni LeBron ang mga bagay na kulang sa Lakers: defense, rebounding, leadership at paggawa ng tamang plays sa tamang oras. Kung mapapansin sa laro, si LeBron ngayon ang gumagawa ng mga dirty work ng team. Siya ang tumutulong sa defense rotations, siya ang kumukuha ng crucial rebounds at siya rin ang nagsaset ng tempo kapag kinakailangan. Samantala, si DeAndre Ayton naman ang nagbibigay ng presence sa loob. Ang kanyang rim protection at inside scoring ay malaking tulong para hindi na kailangang pilitin ni LeBron ang sarili sa ilalim. Sa madaling salita, nag-evolve ang role ni LeBron. Hindi na ito tungkol sa individual dominance, ito ay tungkol sa winning basketball. At kung tutuusin, ito ang isa sa mga dahilan kung bakit mas nagiging balanse ang Lakers. Kapag si Luka ang scorer, si Reeves ang secondary playmaker, si Ayton ang inside presence at si LeBron ang all-around stabilizer ng team, nagiging mas mahirap bantayan ang Lakers. Kaya para sa ilang analysts, hindi ito senyales ng paghina ni LeBron. Sa halip, ito ay senyales ng isang veteran superstar na handang gawin ang kahit anong role para manalo. Sa puntong ito ng season, malinaw na nagbabago ang dynamics ng Los Angeles Lakers. At kung totoo ngang tinanggap na ni LeBron James ang pagiging fourth option at role player, maaaring ito ang susi para maging mas dangerous ang team sa playoffs. Dahil kapag ang isang all-time great tulad ni LeBron ay handang isacrifice ang stats para sa panalo, kadalasan, iyon ang nagiging dahilan kung bakit nagiging mas solid ang isang contender. Pero ngayon, gusto kong marinig ang opinyon ninyo. Sa tingin ninyo, tama ba ang ginagawa ni LeBron na pag-atras sa spotlight at pagbigay ng team kina Luka at Reeves? O mas kailangan pa rin ng Lakers ang dominanting version ni LeBron? I-comment ninyo ang inyong sagot at pag-usapan natin yan dito sa Bench Reaction PH.